Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi thriller film na tinatawag na Jurassic World. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jong Pet Argyo, Carlo Gamarang, Jan Paro Ginog, Sheila Majel Ito, at Holo Jade Baterna. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Si Zack at Gray ay naghahanda para sa isang bakasyon. Sa loob ng isang linggo, makakasama nila ang kanilang tita Claire sa isang kapanapanabot na paglalakbay sa isang dinosaur park. Inihatid sila ng kanilang mga magulang sa paliparan, at sinabi ni Karen kay Zack na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid habang nasa biyahe sila. Bago makarating sa destinasyon, sumakay muna ang magkapatid sa isang ferry kasama ang iba pang turista papunta sa Isla Nublar, isang isla kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng mga dinosaur. Pagdating nila sa isla, sinalubong sila ni Zara, ang assistant ni Claire. Pagdating sa hotel, binigyan sila ni Zara ng VIP access na inihanda ng kanilang tita. Sa pamamagitan nito, makakapasok sila sa lahat ng parte ng parke nang hindi kailangang pumila. Samantala, abala si Claire sa pag-aasikaso ng mga opisyal na bagay sa loob ng parke. Ipinaliwanag niya sa mga investors na habang lumilipas ang panahon, hindi na nasisiyahan ang mga bisita sa mga dati ng dinosaur. Lalong tumataas ang demand para sa mas malalaki at mas nakakatakot na mga nilalang. Kaya naman, nagtagumpay ang mga siyentipiko nila sa paglikha ng isang genetically modified na hybrid na tinawag nilang Indominus Rex. Sa pagtanda nito, aabot ito sa 15 metro ang haba, mas malaki pa sa T-Rex. Pagkatapos ng meeting, nakipagkita si Claire sa kanyang mga pamangkin sa Innovation Center. 7 taon na mula nang huli silang magkita. Sa lugar na ito, mayroong mga hologram na life-size ng mga dinosaur at mga nakabaong buto na pwedeng laruin ng mga bata na mahilig sa paleontology. Sinabi ni Claire sa mga bata na si Zara muna ang mag-aalaga sa kanila sa buong araw, at pagkakatapos ng trabaho niya ay sabay-sabay silang maghahapunan. Nalungkot si Gray dahil ang akala niya ay makakasama niya ang kanyang tita sa buong bakasyon. Nakita ni Claire ang pagkadismaya sa mukha ng bata kaya nangakong babawi siya kinabukasan. Nagpaalam si Claire sa dalawa at nagpunta sa control room kung saan mino-monitor ang mga dinosaur at mga bisita. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Simon Masrani, ang may-ari ng parke. Sumakay sila ng helicopter papunta sa Paddock 11 kung saan nakakulong ang Indominus Rex, para makita ito ni Simon ng personal. Habang nasa biyahe, lumalabas na para kay Claire ay parang display lang ang mga dinosaur na parang gamit, hindi mga buhay na nilalang. Ngunit pinaalalahanan siya ni Simon na ang layunin ng Jurassic World ay ipaalala sa mga tao kung gaano tayo kaliit kumpara sa ibang nilalang sa mundo, para matuto tayong maging mapagpakumbaba. Sa containment room, ipinaliwanag ni Claire na ang Indominus Rex ay mas matalino kaysa sa ibang dinosaur. Ilang araw pa lang, natutunan na nito kung saan nanggagaling ang pagkain at muntik nang mapunit ang braso ng isang empleyado. Napansin ni Simon ang mga bitek sa pader at sinabi ni Claire na sinubukan ng hayop na basagin ang salamin. Ilang saglit pa, lumabas ang Indominus Rex. Namangha si Simon sa itsura ng nakakatakot na nilalang. Sinabi ni Claire na dati ay may kapatid pa ito, pero kinain niya. Pagkatapos noon, sinabi ni Simon na naruroon din sa isla si Owen Grady, isang dating miyembro ng US Navy, at inutusan si Claire na dalhin siya sa kulungan ng Indominus upang tiyakin na walang butas ang seguridad. Sa kabilang bahagi ng isla, sinasanay ni Owen ang kanyang mga raptor. Si Blue ay humahabol sa isang baboy pero pinahinto siya ni Owen, at sumunod naman ito. Ilang sandali pa, dumating na rin ang iba pang mga raptor. Sinundan nila si Owen papunta sa isang platform kung saan binigyan sila ng mga daga bilang gantimpala sa kanilang pagsunod. Pagkatapos ng training, dumating si Vic Hoskins at iminungkahi na gamitin ang mga raptor para sa isang field test. Si Vic ay may balak gamitin ang mga dinosaur bilang mga armas sa digmaan. Para magawa ito, kailangan niya ng tulong ni Owen para mamuno sa mga ito. Pero tumutol si Owen at sinabing masama itong ideya dahil mababangas na hayop ang mga raptors niya. Hindi basta sumusuko si Vic at pinilit pa rin siyang kumbansihin. Habang nagtatalo sila, nakatakas ang baboy mula sa hola at tumakbo sa field. Sinubukan ng isang empleyado na habulin ito pero nabangga siya ni Blue at muntik na siyang kainin ng mga dinosaur. Hold your fire, do not fire! Stand down. Back up. Good. Charlie, close the gate. Are you crazy? Hey, just trust me.
Sa kabutihang palad, naging maayos ang training at walang nasaktan. Bago umalis, pinaalalahanan ni Owen ang bagong empleyado na huwag kailanman tatalikod sa hola. Samantala, nag-e-enjoy si Gray habang pinapanood ang mga batang nakikipaglaro sa Triceratops. Si Zack naman ay nainip sa lakad kaya nagpasya siyang tumakas sa bantay nilang si Zara habang ito ay abala. Tumakbo silang magkapatid papunta sa T-Rex show. Natakot si Gray nang makita ang higanteng dinosaur na kumakain ng kambing. Habang nangyayari ito, dumiretso si Claire sa bahay ni Owen para yayain siyang samahan siya sa pag-inspeksyon ng isang bagong species ng dinosaur na ginawa sa laboratorio. Tinanong ni Owen kung bakit siya ang pinili. Sagot ni Claire, siya lang daw ang may kakayahang paamo, si Indominus Rex, dahil kaya niyang kontrolin ang mga raptor. Nena si Owen at sinabi niyang hindi niya kinokontrol ang mga ito, may respeto lang daw sila sa isa't isa. Nambare pa siya kay Claire, sinabing kontrolado niya ang lahat, kaya nga raw walang pangalawang date sa pagitan nila. Sagot ni Claire, ayaw niya naman daw talaga ng second date. Bago umalis, sinabi pa niyang magpalit ng damit si Owen dahil sobrang sensitibo ang pangamoy ni Indominus Rex. Nagpatuloy ang magkapatid sa pag-explore sa isla. Umupo sila sa bleachers para panoorin ang Mosasaurus, isang dambuhalang nilalang sa dagat na mas malaki pa sa alinmang hayop sa karagatan. Ginamit ng mga empleyado ang isang puting peteng bilang pain. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang higanteng halimaw at nilapa ang peteng na parang merienda lang. Nagsigawan sa tuwa ang mga manunood. Pagkatapos ng palabas, bumaba ang bleachers at nasal-ayan ng lahat ang Mosasaurus sa loob ng tank nito. Sa Paddock 11 naman, inutusan ni Claire ang isang empleyado na bigyan ng pagkain si Indominus Rex para lumabas ito at makita ni Owen. Nang makita ni Owen kung paano nila pinapalaki ang hayop, nabahala siya. Ayon sa kanya, ang mga hayop na lumaki sa isolation ay kadalasang may masamang ugali. Ang mga raptor niya kahit ipinanganak sa kulungan, sabay-sabay na muhay at lumaki na parang magkakapatid, kaya natuto silang makihalubilo. Bukod pa rito, kasama na niya ang mga ito mula pagkasilang, kaya nakuha niya ang tiwala nila. Pero si Indominus Rex, ang tanging ugnayan lang niya ay ang mekanikal na braso na nagbibigay ng pagkain. Habang nag-uusap sila, may nangyaring kakaiba. Kahit may pagkain na, hindi lumalabas ang nilalang. Sinubukan ni Claire hanapin ito gamit ang thermal scanner, pero hindi mahanap ng camera. Napansin ni Owen ang mga gasgas sa pader. Agad nilang inakala na nakatakas si Indominus. Sinabi ni Claire na may implant ito sa likod para matunten. Tumakbo siya papunta sa control room at tinawagan si Laurie para humingi ng coordinates. Samantala, si Owen kasama ang dalawang empleyado ng parke ay pumasok sa paddock para inspeksyonin ang mga gasgas. Gulat sila nang makita na tila umakyat ang hayop sa 12 metrong taas na pader. Nang tiningnan ni Laurie ang system, lumalabas na nasa loob pa rin ng kulungan ang dinosaur. Habang kausap niya si Claire, sinabi niyang may mga taong nasa loob ng hola at inutusan ang team niya na ilabas agad sila. Agad namang tinawagan ni Vivian ang team sa Paddock 11 at sinabihang lumikas. Pero huli na, dumating si Indominus Rex at sinimulan silang habulin. Close the door. Si Owen ay nagtatago sa ilalim ng sasakyan habang ang gwardya ay sumusubok magtago sa likod ng ibang sasakyan, ngunit natukoy siya ng dinosaur sa pamamagitan ng amoy. Matapos sirain ng nilalang ang truck, nilamon nito ang gwardya. Nakita ito ni Owen kaya pinuputol niya ang fuel hose at binubuhusan ang kanyang katawan ng gasolina upang itago ang kanyang amoy. Sa kabutihang palad, gumana ang plano at hindi siya nahuli ng dinosaur, kaya ito ay umalis. Pagkaraan, dumating si Claire sa control room at nagpadala ng containment unit para hulihin ang halimaw. Nakakuha si Barry ng alerto tungkol sa nilikhang dinosaur na nakatakas, at kasama niya si Vic na nakakita ng pagkakataon na subukan ang raptors. Habang may mga turista na nagkakayak sa kanal malapit sa mga dinosaur, sinundan ng mga espesyal na sundalo ang Indominus upang kontrolin ito. Galit na dumating si Owen sa control room at ipinaalam na niloko siya ng dinosaur sa pamamagitan ng pagmarka sa pader para isipin na nakatakas ito. Sinubukan siyang pagkalmayan ni Claire, ngunit sinabing delikado ang nilalang dahil mataas ang katalinuhan nito. Napansin nila sa mga kamera na pumunta ang mga sundalo na walang lethal na armas, at sinabi ni Simon na hindi nila pwedeng patayin
patayin ang dinosaur dahil nag-invest sila ng 26 na milyong dolyar dito. Hiniling ni Owen na itigil ang misyon dahil malalason ang mga sundalo kung walang malalakas na armas, pero hindi siya pinakinggan at nagpatuloy ang operasyon. Isa sa mga sundalo ay nakakita ng piraso ng laman na may implant na ginagamit sa trakang. Naalala ng Indominus kung saan ito nakalagay kaya nakuha niya ito. Nagtago ang nilalang sa mga puno, naghihintay ng tamang pagkakataon para manghuli. Isa-isa silang pinapatay habang nanunood mula sa control room ang mga empleyado nang walang magawa. Dahil sa malagim na pangyayari, pinayuhan ni Owen na lumikas na ang lahat sa isla. Sabi niya, isang makina ng pagpatay si Indominus na ginawa sa laboratorio at atakihin ang kahit ano na gumalaw. Tumanggi si Claire dahil kung gagawin ito ay hindi na muling magbubukas ang parke. Ipinilit ni Owen na ang tanging paraan para mapahinto ang nilalang ay patayin ito, pero walang sumuporta sa kanya. Nagpasya siyang umalis at hayaan silang harapin ang nilalang. Inutusan ni Claire na isara ang buong north wing ng resort at alisin ang lahat ng bisita doon. Pumunta si Simon sa research lab kung saan ginawa ang hybrid dinosaurs at inutusan si Henry, ang head researcher, na itigil ang lahat ng gawain. Siya ang responsable sa paglikha ng Indominus Rex at sinabi na ginawa niya ito sa utos ni Simon, na gusto ng mas malalaki at mas nakakatakot na hayop, pero imposibleng gumawa ng nakakatakot na hayop nang hindi kasama ang mga kaukulang ugali. Samantala, ginagamit ng mga pamangkin ni Claire ang kalayaan na wala si Zara para maglakbay sa mga delikadong rides. Nagpasya silang sumakay sa gyrosphere, isang matibay na sasakyan na kayang tiisin ang putok mula sa 50 caliber na baril. Biglang nakatanggap ng tawag ang coordinator ng ride na isara ito at lumikas ang lahat. Habang iniisip ang mga magandang hayop na nasa loob ng gyrosphere, nakatanggap ang mga bata ng alerto, na bumaba na at bumalik sa parke. Pinayuhan ni Zack si Gray na manatili pa ng ilang minuto at nagpasya silang mag-enjoy pa ng kaunti. Tinawagan ni Claire si Zara at inutusan na ibalik agad ang mga bata sa hotel. Ngunit sinabi ni Zara na nawala na sila. Tumawag si Claire kay Zack at inutusan siyang bumalik sa hotel, ngunit sinabi nito na nasa loob siya ng gyrosphere at hindi niya marinig ang kanyang tiya dahil sa interference sa network. Nawala ang koneksyon at inutusan ni Claire si Laurie na tingnan kung may mga gyrosphere na ginagamit sa valley. Nakilala ni Laurie ang sasakyan at inutusan ni Claire si Vivian na magpadala ng team para sunduin ang mga bata. Ang problema, abala ang mga gwardya sa pagsubok hulihin ang malikot na dinosaur kaya magtatagal bago nila mabawi ang mga bata. Si Claire ay nagpasya na hanapin ang kanyang mga pamangkin ng personal. Bago siya umalis, nilapitan niya si Owen at hiniling ang tulong nito sa paghahanap. Napansin ni Zack ang isang bukas na gate na may nakasabit na sign na nagsasabing restricted area. Mukhang may pumasok dito nang walang pahintulot kaya pinasok nila ito ni Gray kahit hindi sang-ayon ang nakababatang kapatid. Sinubukan ni Gray na paalalahanan si Zack na sundin ang mga direksyon na kanilang natanggap upang bumalik sa resort, pero hindi ito pinansin ni Zack. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng 4 na Ankylosaurus, at biglang lumitaw ang Indominus Rex sa likod nila, sinimulang atakihin ang mga dinosaur. Let's go, man. Bagamat natatakot, naniniwala ang magkapatid na ligtas sila sa loob ng gyrosphere. Tinawagan ni Claire si Zack pero hindi siya makasagot dahil nakabaligtad ang sasakyan. Nilapitan ng nilalang ang gyrosphere at nagdulot ng bitek sa salamin. Sinubukan nitong lumunin ang sasakyan ngunit hindi pa kasya ang bibig nito kaya sinubukan nitong banggain ito para mabasag. Sa pagkakataong iyon, tinanggal ni Zack ang seatbelt niya at ni Gray, at tumakbo sila patungo sa tuktok ng talon. Dahil naipit sila, ang tanging paraan para makatakas ay tumalon sa tubig. Sa tulong ng mas matandang kapatid, nakaligtas si Gray at magkasama silang nakalayo mula sa nilalang.
Humimpil sila sa pampang at natuwa si Zack sa tapang ng kanyang kapatid. Habang papunta sa valley, nakita nila ang maraming patay na dinosaur kabilang ang isang Apatosaurus na malubhang nasugatan at nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sinubukang pakalmayan ni Owen ang hayop at naantig si Claire sa tagpong iyon, unang pagkakataon na naramdaman niya nang malapit ang isa sa mga nilalang na iyon at naunawaan niyang nagdurusa rin sila tulad ng ibang buhay. Nang malaman ni Owen na hindi nilamon ng Indominus ang kanyang biktima, naisip niya na ang halimaw ay pumapatay para lang maglibang, hindi tulad ng ibang dinosaur. Ilang milya ang layo, natagpuan nila ang gyrosphere. Nawala na ang cellphone ni Zack kaya nabahala si Claire. Napansin ni Owen ang mga yapot sa putik at sinabi na tumalon sila sa tubig kaya buhay pa sila. Naghanda silang habulin ang mga bata. Habang tumatakas sa gubat, nakita ni Gray ang samabit na sombrero ng isang empleyado na malamang patay na. Nang makita nila ang isang wasak na sasakyan, naisip ni Zack na nandito na sila sa mga guho ng lumang Jurassic Park. Pumasok sila at nakita ang mga abandonadong exploration jeep. Inaayos ni Zack ang isa at nakatakas sila. Sa control room, natunton ni Simon ang hybrid at nalaman na palayo ito sa timog, kung saan nagtipon ang mga bisita. Dumating si Vic Hostens at sinabi na 2 taon niyang pinag-aralan ang raptors at naniniwala na kaya nilang hulihin ang halimaw. Pero tumanggi ang bilyonaryo na palayain ang raptors sa isla. Sa halip, magpapadala siya ng helicopter na may mga armas upang patayin ang nilalang. Pagdating nila sa guho, nakita ni Owen ang damit ng isa sa mga bata sa lupa. Gusto niyang gamitin ang pangalawang sasakyan para sundan sila pero nagulat nang lumapit ang Indominus. Hindi nagtagal, dumating ang helicopter. Sinabi ni Vivian na nakita na nila ang target sa timog ng aviary at iniutos ang pag-atake. Nilapitan ni Simon ang helicopter para mag-machine gun ng mga sundalo, pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Nilusob ng dinosaur ang mga bakod ng aviary at napakawala ang daan sa daan-daang pterosaur na natakot sa Indominus. Nagkagulo ang mga ito at nagbanggaan sa helicopter na bumagsak at sumabog, na ikinamatay ng lahat sa loob. Tumakas sina Owen at Claire papasok sa gubat para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga lumilipad na nilalang. Sa kabilang banda, nakatawid na ang mga bata sa gate at malapit nang makarating sa parke. Napansin ni Gray ang mga pterosaur at pinilit niyang bilisan ang takbo. Tinawagan ni Zara si Claire at sinabi na nakita niya ang mga bata sa security cameras malapit sa West Gate. Pinayuhan ni Claire si Zara na maghintay roon at nangakong darating siya agad. Hiningi ni Owen kay Claire na sumakay siya sa kanyang motorsiklo at sabay silang nagtungo sa parke. Mabilis dumating ang mga pterosaur sa lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga bisita. Nagkaroon ng malaking massacre dito. Ang mga nilalang na dating nag-iisa sa yelo ay unang nakaranas ng direktang contact sa mga tao, at ginawa silang biktima. Sila'y umatake sa lahat ng makita nila, pati na ang ibang mga dinosaur. Sa gitna ng gulo, dumating sina Owen at Claire. Nahanap ni Zara ang mga bata at sinubukang iligtas sila, pero nahuli siya at itinapon sa tangke. Hinabol siya ng mga pterosaur, at may isa na nakakuha sa kanya. Pero sa di inaasahang pangyayari, parehong kinain ng buhay ng Mosasaurus si Zara at ang pterosaur. Habang pinapaputukan ng mga sundalo ang mga halimaw, sumisigaw si Claire para sa kanyang mga pamangkin. Biglang lumitaw ang mga bata na hinahabol ng isa sa mga nilalang. Nang malapit na itong makahabol sa kanila, napatay ang hayop sa putok ng baril. Samantala, inaatake rin si Owen kaya kailangan niyang lumaban para mabuhay. Tumulong si Claire gamit ang baril para patayin ang hayop. Nawala ang kaba at pasasalamat ni Owen kaya binigyan niya ng halik si Claire habang pinapanood sila ng mga pamangkin mula sa malayo. Nang makita ni Claire ang mga bata, dali-dali siyang tumakbo at hinayla sila palabas ng lugar na iyon. Tumawag si Vic sa kanyang mga tao at inangkin ang control room. Ginamit niya ang pagkakataong patay na si Simon para kontrolin ang operasyon. Ang unang ginawa niya ay tanggalin ang buong orihinal na grupo at palitan ito ng bagong team. Tumawag si Laurie kay Claire para ipaalam ang ginagawa ni Vic. Nang malaman na plano ni Vic gamitin ang mga raptor sa operasyon, nagalit si Owen. Sumakay sila ng sasakyan at diretso sa kwarto ng raptors. Gabi na at naroon na si Vic. Pagkakita ni Owen kay Vic, sinuntok niya ito at inutusan na umalis.
Sabi ni Vic, gagawin ang operasyon kahit walang tulong ni Owen. Para maibsan ang problema, pumayag si Owen na samahan ang mission dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan ng Raptors. Plano nilang hayaang amuyin ng mga dinosaur ang target at ice around ito dahil mas gusto nilang umatake bilang grupo. Ang mga sundalo ang paputukan ang Indominus. Pero hiling ni Owen, huwag silang paputukan ang mga Raptors kahit ano pa man. Pinapapasok ni Claire ang mga pamangkin sa likod ng truck habang siya ang nagmamaneho, para handa silang tumakas kung kailangan. Pinayagan ni Owen na amuyin ng Raptors ang piraso ng laman na hinugot mula sa track record ng Indominus Rex, tapos pinakawalan sila. Sinundan ni Vic at mga sundalo ang mga Raptors gamit ang mga kamera na nakakabit sa ulo nila para makita ang mga nakikita ng mga hayop. Huminto ang Raptors sa isang lugar at sinabi ni Owen na may nakita sila. Naghanda ang mga sundalo sa pag-atake nang lumitaw ang Indominus. Nag-communicate ang mga Raptors sa nilalang pero na-realize ni Owen na may mali. Sabi ni Vic, alam niya kung bakit ayaw nilang ipakita kung anong DNA ang meron ang halimaw. Ayon sa kanya, kalahati ng hayop ay raptor. Iniutos ni Vic na putukan ang Indominus Rex. Nasugatan ang hayop pero nakatakas ito. Ngayon, kailangang harapin nila ang Raptors dahil naging bagong target na sila. Nakakita si Owen ng isa sa mga Raptors at sinubukan makipag-usap pero pinasabog ito ng sundalo gamit ang bomba. Naintindihan na nagkamali ang plano, kaya tumakas si Vic kasama ang kanyang mga tao, iniwan si Owen at ang kasama niya. Nagtago si Barry sa loob ng puno pero natagpuan din siya. Sinubukan siyang hilahin ng dinosaur pero ginamit ni Owen ang kanyang motor para kunin ang atensyon ng hayop. Sinundan ni Claire sa camera ang lahat ng nangyayari at sinubukang kalmayan ang kanyang mga pamangkin. Biglang may dagwang sundalo na lumitaw sa bintana ng truck at sumigaw si Claire. Sinabi ng sundalo na tumakbo siya at sinubukang sumakay sa likod ng sasakyan pero nahuli rin siya. Habang nagmamaneho si Claire, dumating ang isa pang dinosaur na sum-iron ng bintana ng truck pero nagawa niyang patumbahin ito. Hindi sumusuko ang mga halimaw at patuloy silang hinahabol. Napatumba ni Claire ang isa, pero hinahabol pa rin sila ni Blue. Nakakita si Gray ng stun guns at gamit si Zack, napatay nila ang isa sa mga hayop para makalayo sila. Dumating si Owen sakay ng motor at sinabi kay Claire na sundan siya. Sa control room, pinaalis lahat ng empleyado para sa kanilang kaligtasan. Sinabi ni Vivian kay Laurie na may bangka na naghihintay, pero sinabi nito na mananatili siya hanggang ligtas ang lahat sa isla. Ilang minuto ang lumipas, dumating sina Owen, Claire, at mga bata sa Innovation Center at pumasok para maghanap ng ligtas na lugar. Nang makarating sila sa lab, nakita nila si Vic. Dito iniimbak ni Vic at ng kanyang grupo ang natitirang embryos at plano nilang dalhin ito para sa mas malalim na pagsubok. Tinanong ni Claire kung nasaan si Henry at sinabi ni Vic na kasama niya ito sa team. Plano nilang gamitin ang mga gene ng Indominus Rex para gumawa ng mga living weapons na gagamitin sa base militar ng bansa. Biglang lumitaw ang isa sa mga Raptors at nilamon si Vic. Ginamit ni Owen at ng kanyang grupo ang pagkakataon na tumakas pero nahuli sila. Pinatay ni Gray ang isa sa mga hologram ng dinosaur para mailihis ang atensyon ng halimaw at makakuha ng dagdag na oras. Nang makalabas sila ng kwarto, may dalawang Raptors na naghihintay sa labas. Sinubukan ni Owen kausapin si Blue para maalala ang relasyon nila. Ito ang huling pag-asa niya para makalabas ng buhay. Lumabas ang Indominus Rex at nag-usap sila ng kanyang bagong mga kaibigan. Pero pinili ni Blue na manatili kay Owen at na-attack habang sinisigurong protektahan siya. Nagkaisa ang mga Raptors para umatake sa dinosaur. Sumali si Owen sa laban at pinaputukan ang halimaw. May plano si Claire para tulungan sila at sinabihan ang mga pamangkin na maghintay hanggang siya'y bumalik. Napaleyas ng halimaw ang mga Raptors at sinimulang habulin si Owen. Sumama ang mga bata sa kanya habang tinutulungan ni Claire si Laurie na buksan ang paddock sham. Nag-atubiling tumanggi si Laurie pero, sa huli pumayag sa hiling ng kaibigan. Nang magbukas ang gate, ginamit ni Claire ang flare para makuha ang atensyon ng halimaw. Biglang lumapit si T-Rex at nagsimulang habulin si Claire. Inihagis niya ang flare papunta sa Indominus kaya nag-away ang mga dinosaur. Naging brutal ang laban, at medyo napag-iwanan si T-Rex. Papatalo na siya nang dumating si Blue para tulungan siya. Nagka-team sila para patayin ang karaniwang kalaban.
Samantala, sinubukan ni Claire at ng iba na mabuhay sa gitna ng laban ng mga higanti. Napalibutan ni Blue at T-Rex ang Indominus malapit sa lawa. Di nagtagal, lumitaw ang Mosasaurus. Hinatak nito ang Indominus sa leeg at dinaganan sa tubig. Kahit malakas na hybrid ang Indominus, wala siyang laban sa Mosasaurus. Sa pagtatapos ng laban, nagpasya si T-Rex na iwan si Blue sa mga tao. Bago umalis, nagpaalam si Blue kay Owen. Kinabukasan, lahat ay ligtas nang makalabas sa isla habang tinatanggap ang medikal na pangangalaga kasama ang mga sugatang kasama. Dumating ang mga magulang ng mga bata at niyakap sila. Labis na natuwa si Karen nang makita ang kapatid na si Claire. Pinili ni Claire na iwan ang mga pamangkin sa mga magulang nila at kinausap si Owen. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nagpasya silang magkasama at nangangakong malalampasan nila ang lahat sa Isla Nublar. Nasa malaya pa rin ang T-Rex sa isla. Siya na kaya ang magiging hari ng lugar o mababawi pa ng mga tao ang kontrol? Ano ang palagay mo sa pelikula? I-komento mo sa baba. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.